Ngayon guys, itutur ko kayo sa ating lipad ngayon kasi alam ko madami nanonood nitong ating mga vlog. So kahit pa paano makita nyo man lang yung mga area, mga sites dito sa taas habang lumilipad. Sa ngayon medyo maulap na dito, mababa na yung ulap, kaya plano namin na bumalik somewhere in Cavite kami guys. So usually dyan kami pumupunta pagka nagte-test flight. So ayan, airborne na tayo. Ayan yung hitsura, para mga posporo lang yung mga bahay-bahay pagka mataas ka. So since mababa kami, ayan, medyo malaki-laki ngayon ang visibility dito ng mga sa baba. So kita nyo yung kaulapan dito, pero sa bandang kanan naman, medyo maliwanag na. Part yan siguro ng Laguna area na yan, sa side na yon. So ito, going kami dun sa helicopter route ngayon guys. Medyo may ulan-ulan dyan sa unahan natin, kaya we decided na umuwi na muna kasi para safe tayo guys. May mga namumuong kaulapan, tsaka may mga ulan-ulan. So usually pagka ganyan, medyo ano na tayo, isip na tayo na makabalik muna para safe naman tayo at walang alalahanin sa ating condition, sa weather condition. So tinatarget na natin yung Manila area, pero yung part na yan ay nasa Cavite area pa rin tayo. So ngayon yan, nandito ngayon sa Manila Bay na tayo, medyo malabo-labo yung harap natin. And kaya ang ano dito, ang problema, pagka umuulan, walang wiper itong ating helicopter. Unlike dun sa mga malalaking helicopter, tsaka mga advanced at mga bagong helicopter, lahat sila ay may wiper. So ito sa amin, basic aircraft, pang train ito, utility. So hindi siya equipped ng mga wipers na yan. So nakikita nyo naman, so parang malabo na talaga sa unahan at saka sa bandang Quezon City doon sa unahan. So ayan, ganyan na makikita nyo sa taas kapag lumilipad kayo. May mga dyan, sa part na yan, Manila Bay yan, madami dyan yung parang ano na mga talaba, tahong. Guys, dito sila nagkukulture ng mga ganong seafoods. So kita na nga ngayong Manila guys, medyo lumiliwanag na habang lumalapit tayo. Pero kung sa malayo ka lang, parang napakalabo niyan at mapapaisip ka na bad weather. Pero as you go nearer sa area, makikita mo guys na lumiliwanag at lumalayo yung visibility mo. So tinatarget na natin yung helicopter ng time na yan, nang sa ganun para makalanding na tayo at continuous monitoring pa rin tayo sa ating control tower dito sa Manila. So since yan, nandyan tayo sa nasa 500 feet kasi yun yung talagang altitude na required ka to maintain pagka nandyan ka sa aerodrome. So yan, hinihit na natin yung part na ng Soler at saka Okada. So dyan kami dumadaan usually. So nakita nyo sa ating mga previous vlogs, same route pa rin. So dinadaanan natin yan sa tapat ng mga building na yan. So para na rin kayo nakasakay guys sa helicopter kung mapapanood nyo palagi itong ating vlog na lumilipad tayo. So ayan nga, airport area na lang sa unahan na yan. Kaya continuously monitoring tayo sa traffic, sa radio. So dapat masusi tayo nakikinig nang sa ganun wala tayong ma-miss sa transmission nila at tayo ay mabigyan ng tamang instruction at makadiskarte bilang piloto guys. So ayan, nakita nyo yung runway. Yung runway na yan ay yan yung 1331, parang ganon. Yun yung ano niya, yun yung runway orientation niya, yung heading. O yan guys, runway orientation niya. So nandyan tayo sa Gen Ab area. Yan. Liliko tayo dyan para sa pag-landing natin doon sa ating hinihit na target kung saan doon lang tayo authorized na lumanding. Ayan guys. So makikita nyo may mga tumay-take off dyan pagka minsan na halos magkasabayan natin. Pero sabi nga iiwasan natin yung area na yan. Ayan, kita nyo na. Ayan yung ating palaging dinadaanan. May mga aeroplanong maliliit, may mga sasakyan dumadaan, pero pagka lumalanding tayo ng ganyan, ayan naman ay monitored natin. So, ganun guys, para nagkaroon kayo ng idea kung paano lumilipad ang ating helicopter, yung mga ruta, at yung mga iniiwasan natin. So, doon sa mga nagkaka-interest na magpiloto, so, ito yung mas magandang mapanood nyo dahil kahit pa paano at as early as kayo nagpaplano kayo, nakikita nyo na talaga yung kalakaran dito sa liparan kung kayo ay magpipiloto guys.
So yan, nagtataxi nga tayo guys, papunta na tayo dun sa ating harap ng opisina. So pagka ganyan, sinabing taxi, yan ay nasa 5 to 10 feet lamang guys ang authorized sa iyo. Or higher, wag lang lalampas ng 500 feet guys. Pagka nandiyan kasi hindi na taxi yon. So pagka ganyan, para ka lang naglalakad, medyo mabilis nga lang sa paglalakad, nang sa ganon, controlled na controlled. Kita nyo, medyo may konting sayaw-sayaw pa tayo, medyo may hangin. Ayan. So, palapit na tayo doon sa area na ating lalandingan guys. Ayan. So, salamat po sa panonood nyo guys. Kung may mga gusto kayong makita or mapanood, ay mag-comment lang dito sa ating mga vlogs. Nang sa ganon, magawa natin ng video para makita nyo guys. So, gumagamit kami ng GPS guys, Global Positioning System. Yung maliit na yon, yung kumukulay-kulay na yun sa harap at sa kanan, yun ang ating pinakamapa. Kung lumilipad tayo, doon tayo sumusunod. Kung saan ang destination mo, ipo-point mo lang doon, ipaplat mo lang sa GPS na makarating ka doon. Malalaman mo na yung distansya, yung mga elevation ng mga terrain, yung mga bundok-bundok na dadaanan. Kompleto po ng detalye yan guys. Yeah, minamarshal na tayo at for landing na tayo guys. Medyo kauulan lang, kita nyo, basa yung semento. So yun lang guys for now. Thank you for watching. Ito po ang inyong Kasimang Isda. Malapit na tayong bumalik sa laot. Good day po sa inyong lahat. Thank you. God bless.